Mayong Pilipinas, welcome sa Biyernes edisyon sa Super Balita número 1 at sa 27 sa bulan sa Marso tig 2020. Agarod sa atong mga headlines, nagapanguna nga mga balita lokal. 14,500 sini ka mga employer sa Western Visayas lang sumenter sini isang aplikasyon para sa ilang sini empleyado. Agod sini nga makabenepisyo sa camp program ESWD6. Maghatag sinisang bulig sa mga napektuhan sang Enhanced Community Quarantine bangod sa COVID-19. Balita nasyonal, kaso sinisang COVID-19 sa pungsod naglabot na sa 7-7. Balita international, Espanya. Nabawa na sini ang China sa kanamuon sinisang napatay bangod sa COVID-19. Balita sa patag sa negosyo, calamity o kon calamity loan package igalunsar sa Social Security System o kon SSS, a Government Service Insurance System o kon GSIS sa masunod sining simana. Balita sa patag sa showbiz, actress nga si Iza Calzado in-share sini ang iya kahimtangan sa ospital bangod sa pneumonia. Kaagbalita sa patay sa sports, All England Club ikumpirmar sini nga sa masunod sini nga simana makapagwa sila sa desisyon kung madayon sini na tuig ang paghiwat sa Wimbledon Open. Ang mga detalye sini mga kapuso mabatian sa mga pagpanumbalik. Oras alas 6:10 sa aga. Super Radio! Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impinong ito. Liso sa to Dolo derecho 1323 na Ini ang balita. Ini ang Super Radio. Mabalik rin mga kapuso sa Biyernes edisyon sa Super Balita número 1 kapansang inyo mga tagbalita. Super Eddie Cruz kag Super Ivan Palma Aguana. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Mga balita lokal ngayon yung mabatang ginagulong sa inyo sa EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical o EO Executive Optical with over 100 branches nationwide to serve you. EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Awardee. Ito naman sa inyo sang Milo Everyday. Everest Aircon with Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family, available in all leading appliance centers nationwide. Papuin sa 44 sini ka mga specimens sigin padala sini sa Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM sa tung Marso 22 kag ginalauman nga mag-abot diri o kon subong adlaw kon buwas. Sa interview sa isang saksi sa gabi program sa Super Radio Iloilo, kipahig sini ni Dr. Jane Juanico, ang tagapamuno sa Infectious Disease Division sa Department of Health Center for Health Division 6. Nga nagsugod naman sini ang testing sa itong Martes sa Western Visayas Medical Center. Nga may nauna sini kapito ka mga ukon pito kag 44 pagida sa Miyerkules nga nag-undergo sa final validation kag i-transmit naman sa RITM para sa final release. Naka-start na kita run sa 7 ka specimens and kahapon may ara kita sa 44 ka specimens. Nag-undergo na lang isang final validation ang mga results naton kag gina-transmit naton sa RITM for final release before natin i-release yung mga results. Bali sir, ang aton nga process dira nang may nagalog, may data logger ng automatic no ang aton nga results. So amo nang gina-transmit sa aton nga RITM before i-release ang aton nga result. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Jane Juanico, ang tagapamuno sa Infectious Disease Division sa Department of Health Center for Health Development 6. Ginsaling-siling nga kutob sa Marso 25 nga datos, mayroon na sang 233 kag 104 diri ang mayroon sang negative results samtang 78 naman ang admitted. Ginuga pa sini nga padayon sini ang pagdamo sang pasyente, ilabi na sini nga nagadamo naman ang admitted kag masobra 40,000 ang persons under monitoring.
Buka pati mga balita lokal, liwat ngagin na patigayon ang disinfection sa mga dalanon sa bombero sa Federation of Fire Brigade nga nag-umpisa sa stoplight sa nga mulo tubtub sa Plaza Arevalo. Sa report ni Super Wilmar Angkoy sa Saksi sa Gabi program sa Super Radio Iloilo gipahayag ni Fire Chief Inspector Melanie Habawel, ang City Fire Marshal nga ginupdan ang Federation sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Philippine Air Force, Iloilo City Government, MIWD kaga Bureau of Fire Protection, ginsiling sini nga mag-provide man sila sang fire truck sa mga may kapasidad nga 2 tonelada nga tubig. Gindugang pa sini nga tuyo man nga sang ilalihok nga ma-disinfect ang mayor nga mga dalanon sa pagpati nga matapakan kag kun ini ang hindi lubos nga mapukan ang virus. Importante ang mapahagan-hagan ang presensya sang virus. Siyempre sir, kung hindi man natin lubos patay, ginang main purpose is i-disinfect ang aton main nga mga lagyan. Kasi ginapatihan ng kagaw is within lang sa mga ginapahagyan natin, may mabubuda, may mabukla, so matapakan natin, ng mga balat. So, mapahagan-hagan, kung hindi man din natin, totally maubos, ma-minimize to its lowest level ang presence sa mga microbiota. Ang kabayan sa payag ni Fire Chief Inspector Melanie Habawel sang ang City Fire Marshal. Sa 15, nagtanay sini sa financial assistance ang provincial government sa Iloilo sa tanan sini nga local government unit aon 42 sini ka mga kabanuanan kag isa sini ka component city para sa pagpatuman sa enhanced community quarantine sa tunga sini sang pamahaw sang COVID-19. Sa report ni Super Paul Brian Amar sa Saksi sa Gabi program sang Super Radio Iloilo, ginpahay sini ni Governor Arthur Defensor Jr. nga mas labaw lang sa 500,000 pesos ang gimbal o kon 1.5 million pesos ang inatay sini sa ila bangod may nabalag sini nga unang nga kaso nga nagpositibo sa COVID-19 sa ila banwa. Nauna siya ay dapat may kapasidad na commissions to provide transportation sa subsidy sa banwa na matulong sa frontline sa ila. So that capacity ko na kung nga kita dahil kapilpa ang ano na natin manatong yung mapakul sa isang protections. So, atong nakita sa mga issue is na pinasasita yung municipalities with guidelines sa mga listahan sa ang kabayan sini sa pagpahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. Yan sini nga base sa guidelines ang financial assistance sa mahimo sini magamit sa LGU para sa pagbakal sa personal protective equipment o mga PPE kag iban pagid kaangay sini nga mga protective devices kag mga supplies. Gidugan sini nga ang bulig ang magamit man para sa paghatag sang food packs sa mga frontline workers, health personnels kag mga nagadumala sini sa mga checkpoints lakip na pag-provide sa mga transportasyon sa mga tumuluyo nga nagatrabaho sa syudad, hilabi na ang mga frontliners. Naglabot sa 14,500 ka mga employer sa Western Visayas ang sumiter sang aplikasyon para sa ilang mga empleyado agud nga makabenepisyo sa CAMP program sa Department of Labor and Employment o kondoli nga nagahatag naman sang 5,000 pesos nga assistance sa mga empleyado nga nadulaan sang trabaho bangod man temporaryo nga nagsira ang ilang kumpanya kasunod man sa pamahog sang coronavirus o COVID-19. Suno kay Director Cyril Ticao sang Doli Regional Office 6, ila ginapadasig ang pagproseso sa mga aplikasyon para sa CAMP program apang ila ini ginaid-id agud nga masiguro nga lehitimo nga benepisyaryo sang programa ang makabaton sang financial assistance. Ito po nga nagkakon mga 14,500 plus ang yesterday ang nag-apply dali sa aton sa CAMP. Oo. 200 Pero plus. Pero verify ginamon man maayo para hindi man tamalutan kita sa mga... Oo naman. Dapat. Ang kabayan sa pahayag ni Doli 6 Director Cyril Ticao sa interview sang Ratsada sa radio program. Alas 6:18 may nahatag na nga bulig sining Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa mga napektuhan sini
sa enhanced community quarantine bangod sa coronavirus disease kon COVID-19. Inisunod sa kay Luna Moscoso ang focal person sa DSWD Regional Office nga sa karon na sila sini ang nakahatag na sang assistance sa baro sini sa Concepcion na kung sa diin 816 ka mga pamilya ang natagan sa food packs. Sunod kay Moscoso nga nagsulat na sila sa head office sa DSWD para naman sa dugang sini nga ayuda kag ila pa ini nga ginahulat-hulat sa karon. Regional Office sa bilog nga pungsod Pilipinas. Si Ma'am Luna Moscoso sa ato sa ma-interview. Okay. Concepcion, so kung may na-distribute kita, kay may ato na sila yung the first or second round sila ka sa ilang mga PUI and TUM. So wala din ang ato na subong. Kay since na ang DSWD, last recourse na ang DSWD organization kita. So kung in kaso nga depleted na, no, may guidance kita din from the central office, kung depleted na ang LG yung calamity fund, no, so after siyang provincial, tra na masunod ang regional. Okay, so ang kabayan sini sa magpahig ni Luna Moscoso sa DSWD6 sa report sini ni Super Enrico Surita Jr. sa Ratsada sa radio program. Kinsiling pa sini nga mahimo sa ini man maka-request ay bad sini nga mga kabanwanan sa DSWD sa bulig para sa ila sini constituents. Nagaprepare na ang syudad sang Iloilo para sa maximum nga 1,000 beds para sa person under monitoring kag parents patients under investigation nga nagakinahanglan sang isolation. Gibay ni Dr. Roland J. Fortuna ang Iloilo City Health Office COVID-19 focal person nga nagaplano sila nga magpahamtang sa isolation facility kag ilan na tumod ang Iloilo Central Elementary School nga may 50 bed capacity kag naga-operate na umpisa pa sang Marso 23 ilaman ginalantaw ang Mabini Elementary School kag ang daan nga building sang Santa Maria Catholic School bilang dugang nga isolation facilities. Ginsiling sini nga ang PUMs ang nga akomodahon sa isolation facility amo ang yadtong ang ila balay wala sang kapasidad para sa isolation, mga na-stranded kag wala sang tiniran kag ang nagabalibad nga magtuman sang enhanced community quarantine nga ginapatuman sang city government. Dugang pa sini nga ang mga PUI nga nagapakita sang mild symptoms kag wala nagakinahanglan nga dalon sa ospital ang akomodahon man sa isolation facility. Alas 6:20 mga kapuso, amat-amat na sini nga natapan ng numero sa mga person sa under monitoring diri sa syudad sa Iloilo kung sa diin ang pagbutyong sang numero sang nabalag sini sang nag-abot ang mga nagabiyahe gikan sa Manila nga nagpauli sa Iloilo kag pila sini sa ila ang nakatapos na sa 14-day quarantine period. Ining pahay ni Dr. Roland J. Fortuna, ang Iloilo City Health Office COVID-19 focal person nga ginahimo na nila sini ang tanan nagud sini makontrol ang mga tawo nga nagasulod diri sa syudad kasunod naman sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Ginsiling sini nga kun magbulog ang tanan kung ang yadtong mga non-essentials ang hindi magwa sa ila sini nga mapulian may mo ini nga matapna. Base sa datos gikan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC, kutob sang ugto sa itong Marso 24 o kon 24, may kabugasan na nga 30 ka mga PUI sang syudad sa Iloilo, isa ang patay, isang positibo sa COVID-19, kag 1,294 naman ang mga PUMs. Tugtog kahapon nga adlaw, Marso 26, naglabot na sa 1,509 ang mga ginpagdakop nga naglabas sa curfew sa bugos nga Western Visayas. Sa interview sang Super Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Joey Malong, PRO6 spokesperson, gipayag sini nga sa nasabit nga numero. Nakarekord sang pinakamadamo nga nagkaladapan amo ang Bacolod City nga may 685, ginsunda sa Negros Occidental nga may 391, Iloilo Province 114, Aklan 74, Antique Secretary City, ang Iloilo City 148, Capiz 31 kag isa sa Guimaras. Umpisa Marso 22 tubtog Marso 26 las 5 ang takna sa aga. Sunod kay Lieutenant Colonel Malong, kasubo panumdumon nga aware ang mga ginpagdakop nga hindi sila dapat nga magwa sa panimalay para makalikaw sa COVID-19, ginapili pa nila sa gyapon nga magdinungol. So they are aware. So they just really want to go out. No? So inis na makita na ito may pagkasigago sa ulo ang mga tao na ito. Barangay na ito medyo kabiglayan man kay, like for example, pagduan nila subong, oo, mapululi, dan bigay-bigay ara na naman, mabalik na naman. No? One time na inyong mga tao ganun, sila naman mag-disiplina sa mga kaugalingan nila. Ang kabayan sa payag ni Police Lieutenant Colonel Joey Malong, iniapisaar nga ginmadoon naman ni Police Brigadier General Rene Pumuspusan
ang city kagwa provincial directors nga mas hugton pa ang pagbantay. Panawagan sang PRO6 nga magkooperar ang publiko. Pwede natin umbrahon na makabuli kita is to stay at home, and we would want to request everybody na kabay pa tumangon ni nila ang ato niya binapatuman sa buong quarantine procedure. Si Police Lieutenant Colonel Joem Malong. Alas 6:23 mga kapuso, naghimo sang mas ginpasangkad nga lihok ang distrito sa Madriao batok sa coronavirus disease o COVID-19. Ini matapos ginbunga ti Mayor Jerry Treñas nga sa press conference sa atong Marso 25 nga nagikan sa Madriao ang labing una sini nga kaso sa COVID-19 diri sa syudad sang Iloilo. Sa report sini ni Superal John Lacsi sa programa Sintensionor, ginpaay sini ni ABC President Sergio Causing nga sa karon dugang sini nga awareness sa mga tawo ang ila sini ginatutukan kasubong sini sa hugot sini nga pagbantay ilabi na sa tiyon sang curfew hours. Kag pagdibot sini sa mga kabaranggayan agud sini nga maghatag sang dugang sini nga instruction sa taysa ka mga barangay kapitanes. Samtang nagpamilibad naman si punong barangay Kausing sa pagsugid sa kundiin nga barangay na galin ang pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Kausing nga hindi siya otorisado nga maghambal natuloy diri agud manikawan ang pagpanig sa mga pumuluyo. Wiyag ni Iloilo City Governor Arthur Defensor Jr. nga makaangkon sang Unified Home Quarantine Pass para sa mga pumuluyo sang probinsya. Iniagod nga hindi na mabudlayan pa ang mga pulis sa pag-check sang mga tawo nga nagaagi sa mga checkpoints kasunod man sa ginapatuman nga enhanced community quarantine magudman sang pamahaw sa coronavirus disease o COVID-19. Suno kay Governor Defensor nga ang mga local government units ang maghimo sang quarantine pass base naman sa guidelines sang provincial government. Apang ginpatag naman sa gobernador nga kinahanglan may pirma sa ang barangay captain ang home quarantine pass para sa mga pumuluyo. Implementation sa ating nga uniform enhanced community quarantine pass na din-issue sa kabanawanan. Yung almost parehong enhanced community quarantine pass sa tanang kabanawanan, that is for purposes of inter-municipality travel and travel to Iloilo City. Na munang ito subong na dapat umpisahan. Ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa interview sang Ratsalada sa radio program. Samtang imanwa ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang mga local government units o LGU sa probinsya nga mag-provide sang shuttle service sa ilatag sa sinika mga kabanwanan. Inagod nga masakyan o konsakyan sa mga pumuluyo nga magapadulong sa ilatag sa sinika mga kalatuan, ilabi na sini nga kansilado na sini ang biyahe sang tanan sini nga mga service bus units sang Varia Car Transit. Sunod sa gobernador nga kinahanglan mas nga mayara sang sakyan ang publiko agud nga makapadulong sa ilatag sa mga destinasyon, ilabi na kung ini ang importante ukon emerhensya. Pag ito siya kita wala kita ng suspense ng transportation. Correct. Pero, in-anticipa natin na base mag-untap na sa highway po sa Hero. No? Okay. I will propose to our municipalities. Ang malapit, hindi pa siya damo, gitno. Yung mga banwa na may gobra sa syudad. Okay. Yung mga sa palibot na mabutang kita sa shuttle na may schedule. Ang dugang nga papayag sa gobernador, Governor Toto Defensor Jr. Sa interview sini sa Ratsala sa radio program, ginsiling-siling nga nagaplano man sa provincial government na mag-provide sa shuttle services para sa mga health workers at mga frontliners. Yan pa siguro sa Department of Agriculture 6 nga wala sa nga sablag ang ilig sa nga pagkaon kag agricultural inputs sa tunga sa nga ginapatuman nga enhanced community quarantine sa reyon kag sa iban pa nga bahin sa pungsod agud nga matap na ang COVID-19. Ginpayag ni DA6 Regional Director Melin Ricoter nga ang food lane accreditation kag vehicle nga pass ginhatag sa agricultural product suppliers kag truckers sa Western Visayas Integrated Agricultural Research Center o kon WISBRIAC sa Hamungaya, Haro kag sa DA designated offices sa mga probinsya sa reyon. Ginsiling sini nga isa ini ka one-time application sa kada salakyan kag magamit sa tagsa ka nagabiyahe sa iban pa nga bahin sa nga pungsod kung nag-deliver sila sang ila goods kag ang kopya sang lista ang ginahatag sa PNP kag subong man sa DILG. Gindugang pa nga tubtob Miyerkules ang gabi umpisa Marso 18 naka-issue na sila sang 2,600 ka mga passes. Alas 6:28, dugang nga balita lokal, wala nagapati ang Philippine Army nga sinsiro ang New People's Army o kon NPA sa ila sinipagdeklarar sa ceasefire o kon untat lupok
epektibo Marso 26 karon nga tuig. Suno kay Captain Senong Pansito, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, nga makapila na sini kabes sadto nagdeklarar sa ceasefire ang rebeldeng komunista apang padayon man ang ila sini pagpang-atake sa tropa sang gobyerno. Palagdugan sini ni Captain Pansito nga ang ila sini karon ginatutukan amo sini ang pagbulig sa pag-away sa coronavirus disease on COVID-19 apang nakaalerto man ang tropa sa gobyerno sa posible kalakasan nga paghimuon sa mga rebeldeng New People's Army o kon NPA. Actually, it is the declaration of the NPA at wala naman kaming pakialam sa kanila kung mayroon man silang declaration ng ceasefire. Actually, yung atin namang Armed Forces of the Philippines, tayo, particular, ang ating government has long declared a ceasefire that was effective noong 19 pa. Ang kabahin sa pagpahayag ni 3rd Infantry Division spokesperson Captain Senon Pansito sa interview sa siyang programa Bugtaw Iloilo, second portion. Ginaprepara na sa pabiya PNP ang kaso nga robbery with homicide batok sa 3 ka mga suspetsado nga nagpatay. Isa sa 64 anyos nga si Crispina Herbasa Ihaba sang barangay Pandak pabiya Iloilo. Sa report ni Super Enrico Surita Jr. sa programa sentensyador ginpahayag ni Police Chief Master Sergeant Rolly Katipunan sa pabiya Municipal Police Station nga ang mga nadakpan nga suspetsado amo sanday Eduardo Valles 50 anyos kang sityo ang yan na Balabag Pabiya Iloilo. Isa ka drug surrendery Victor Napawit 39 anyos sang Igtambo Nyag-aw apang temporaryo nga nagatiner sa Balabag Pabiya Iloilo. Nangin na subject sa bypass operation apang wala nadakpan kag Jubert Ordanza 41 anyos nga gina-checkyan pa ang record sa banwa sang Miag-aw. Ginapanginwala nanday Jubert kag Victor ang kaangtanan sa krimen madumduman nga nagalakat-lakat ang biktima o pod sang iyabana nga si Bonifacio Hervasa Inilio pakadto sa bakante nga lote kon sa diin nagapaharab sang ila baka. Nakita sang 3 ka lalaki nga nagabitbit ini sang pila ka bulig sang saging rason nga ila interesan kagin sundan sang pagkatabo sang krimen. Katapusan sini nga balita lokal umpisa Miyerkules, Marso 25, temporary sini nga ginpasiraduan ni Capiz Governor Nunoy Eban Contreras ang Capiz Provincial Capital. Ini makaligad nga isa sini ka empleyado sa Capiz Provincial Board nga residente sa Banwa sa Ngamindan ang nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19. Sa report ni Super Christopher Yu, sa radyo program nga nag-travel pa has o halin sa Banwa kag pakadto sa Ross City kag pag-agi sa checkpoint na detect sini sa thermal scanner nga siya ang may hilanat kag gidala sa Ross Memorial Provincial Hospital sa tung Marso 10 kag ginsaylo naman sa syudad sa Iloilo. Ini ang may travel history sa Metro Manila. Paano nyo nabatian ang kabugusan nyo detalya sa mga balita lokal? Mga balita lokal ngayon nyo nabatian gidulong sa inyo sang Milo Everyday. Sumuman sang Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in all leading appliance centers nationwide. Para sa Pilipinas, alas 6:31 na sa aga. Super Radio! Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inom sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahuli kang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaari gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Love mo ko? Di tayo bagay. Malabo mata mo. Punta tayo EO. EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. May glasses ka na. See? I see a brighter future with you. Marry me na! EO Executive Optical. Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care with over 100 branches nationwide to serve you. EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 to 2017 Platinum Awardee. Mare, sabayan mo ang paglaki ng iyong anak ng Cherry Fur. Help reach your child's full growth potential with Chlorella Growth Factor, vitamins, and minerals combined with proper diet and exercise. Kaya Mare, simulan sa Cherry Fur Drops, Cherry Fur Syrup for kids, at Cherry Fur PGM for teens today. Cherry Fur, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. How do you like to get free groceries every day? Iloilo Supermart is giving away free groceries every day with Win Groceries Araw-Araw Raffle Promo.
Adlaw-adlaw, libre groceries mo. Tax-free pa. To join, see posters and print ads for more details. Shop everyday, win everyday. Only at Iloilo Supermart. May bargain, araw-araw. Aton gid-ini. Promo is until April 30. Sa tinutuyo nga makorek ang aton ginabayaran ng konsumo sang elektrisidad, ang More Power ginapakilala sa inyo ang programa nga More Correct. Pinaagi sa More Correct, aton ginapasiguro nga mangin correct ang pagsukod sa inyo base sa inyo na konsumo nga kuryente. Ang More Correct nag-target sa pag-inis sa depektuso kang mga kontador nga nag-edad 15 katuig pataas. Ang More Power mag-deploy sa meter replacement team sa inyo nga barangay. Ang More Power hindi magsukol sa anuman nga kantidad sa mga apektado nga konsumidor. Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams. Para sa palaki ng palaking pangarap, pagaling ng pagaling ang Milo. Tikman ang New Milo Champion Formula. Ngayon, mas pinasarap and with more milk versus previous formulation. Mas siksik pa sa Champion Energy Nutrients na Protomalt, Iron, and B vitamins. Growing up with Milo, Milo every day. New Milo Champion Formula. Champion sa sulit, same price pa rin. Based on suggested retail price. Liso sa to! Dulo derecho! 1323! Ini ang balita. Ini ang Super Radio. Babalik din mga kapuso sa Biyernes edisyon sa Super Balita numero 1 sa gihapon kapon sa inyong mga tagbalita Super Eddie Ko kay Super Ivan Palma Aguana. Kagaron sa detalye na sa atong mga balita nasyonal. Nagsaka na ang numero sa 77 o kung 777 sang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Matapos makumpirmar ini sa Department of Health o kung DOH ang bago sining kaso kag 7 ang nagdugang sa mga nagkalamatay. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, nga sa karon nagsaka na sa 45 death toll samtang 28 naman ang good news kay mga pasyente ang naka-recover sa sining masakita sa piyak sining bahin. Ginanunsar ni Secretary Sani Angara nga nagpositibo man sini sa COVID-19 matapos nga mabaton ang resulta kahapon nga adlaw Huwebes. Kay si Angara ang ikatatlo na nga senador nga nagpositibo kasunod nanday Senator Mig Zubiri kag Coco Pimentel. Secretary Francisco Duque III nga mag-assume ang mga Pilipino nga may simptoma sang COVID-19 nga sila ang infected kag magpatigawon sang precaution labi na nga mabudlay nga tas sang pungsod nga magpatigawon sang mass testing. Suno kay Duque nga hindi bulong ang testing kag gani makapaayo nga sa una nga simptoma pa lamang sang COVID-19 i-manage na ang kaugalingon pila sa tandaan nga simptoma ang ilanat matiga nga ubo mabudlay nga paginawa kag diarrhea. Sa karon, hindi pa handa ang gobyerno sa mass testing kontra sa COVID-19. Alas 6:36 nagpaandam si House Deputy Majority Leader Bernadette Herrera sa mga nagalap na sining fake news natuloy sa COVID-19 na may nagakaigo sining silot. Suno sa ginaprobahan sining Republic Act 11469 o kung ang bayanihan to heal as one act of 2020. Suno kay Herrera, magluwas sining sa tuyo sining pagpakigabatuan ang COVID-19 kag makahatag o kung mahatagan sang ayuda ang tanan sining sektor na sa advan sining sa kasuguan nga hatagan dugang sining nga gahom ang presidente nga silutan ang nagapalaptas ang fake news sa coronavirus nga nagadala sining isang kahadlok ag muo kon panik sa publiko. Nasaad sa bayanihan na act nga patungan sang duwa sining kabulan kapag kibilanggo kon multahan sang 1 million pesos ang individual o kon grupo nga nagapalaptas ang fake news sa social media. Mga kapuso inyo napatihan ang kabugusan ng detalye sa mga balita nasyonal. Karon sa ilo na magina sa nagapanguna ng mga balita sa luwas sang pungsod. Sa Espanya na labawan na sang pungsod Spain ang China sa pinakamadamo sining numero sa mga tawo nagkalamatay bangod sa coronavirus disease o COVID-19. So sa mga health officials ginaglabot na sa 3,434 mga nagkalamatay sa Spain nga mas mataas naman sa 683 kung ikumpara sa China nga mayroon sa 3,000
285 ka mga nagkalamatay. Naglabot man sini sa 27,000 ka mga tawo ang nagpositibo sa coronavirus sa Spain, kag marahin pa nga ginabulong sa mga ospital. Ang syudad sa Madrid ang unang nga may pinakamataas sini nga death toll, apang ang Catalonia sa Northeast region ang may pinakamadasig na mga pagsakas ang kaso sa COVID-19. Nagapanguna sa gihapon ng pungsod Italy sa kalibutan nga may pinakamataas nga death toll kung sa diin naglabot na sa 6,820 ang nagkalamatay. Balita nagikan sa Uganda. Padayon na nga nagsaka ang numero sang mga tawo nga nagpositibo sa coronavirus disease o kon COVID-19 sa pungsod Uganda. Sunod sa mga health officials nga sila ang nakarecord sa diba kabago nga mga kaso sa COVID-19 kung sa diin lakip sa natapikan ang sambalatian ang 8 ka bulan nga lapsag. Sunod kay Uganda Director General for Health Service Dr. Henry Mwabesa nga sa 5 ka bago nga natapikan sa coronavirus, 2 diri ang Chinese nationals nga nagapalagyo nagikan sa institutional quarantine facility kaga makitan nga nagapanago sa West Nile region sa border sang Eastern Democratic Republic of Congo kag South Sudan. Sa karon naglabot na sa 14 ang kaso sang coronavirus sa pungsod Uganda. Bago sa amin yung pagpanambalik, detalye naman sa balita sa patay sa negosyo, sports kag entertainment, ang inyong mabatian. Oras, alas 6:38 na sa aga. Super Radio! Ini ang balita. Mga kapuso, ako si Super Jonathan Helian Garin sa programa Ratsada sa Radyo. Ulop na kita sa bagong nga time slot sang sining palatuntunan. Alas 8 tugtog alas 10 ang Takna sa Aga. Diri lamang sa GMA Super Radio DYSI. Kami ang Super Radio! Ini ang balita. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. Siguraduhin wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasan hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impino ito. Piso sa Dulo derecho. 1323. Ini ang balita. Ini ang Super Radio. Balita sa patag sa negosyo, naglunsar o kung magalunsar sa calamity loan package. Social Security System o kung SSS ka Government Service Insurance System o kung GSIS. Sa masunod sininga semana para sa ila sininga mga miyembro nga apektado sa coronavirus disease o kung COVID-19. Sunod kay SSS spokesman Fernan Nicolas, pwede mag-apply online para sa calamity loan kung sa diin ay mo makautang ang isa sininga miyembro sang tubtob sa 20,000 pesos. Pero naman sa ila bulanan sininga kontribusyon. Sunod kay Nicolas nga mayara sang Dropbox ang SSS kung sa diin mahimo ihulog sa mga loan applicants ang ila aplikasyon. Sunod naman kay GSIS Executive Vice President Nora Malubay, magatag man sinisang calamity o kon emergency loan ang sininga o kon para sa iya sininga mga miyembro ang pension fund labot na o kon magalabot sang 20,000 pesos. Para sini sa aton foreign exchange rate, reference exchange rate bulletin sa Treasury Department sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ay sa sini ka US dollar ang may kabaylo nga 51 pesos. United Kingdom pound ang may kabaylo nga 60 pesos kag 67 sentimos. Hong Kong dollar may kabaylo nga 6 pesos kag 58 sentimos. Canadian dollar 35 pesos kag 28 sentimos. Saudi Arabian rial ang may kabaylo nga 13 pesos kag 59 sentimos. Samtang ang European Monetary Union ang may kabaylo nga 55 pesos kag 56 sentimos. Balita naman sa hinampanging gobernador sang All England Club nga sa masunod na semana magapagawa na sila sa desisyon kung bala madayon pa sa sining tuig ang paghiwat sang Wimbledon Open. Sa isa ka press conference ginpayag ni sang All England Club nga dako ang posibilidad nga mapospone ang nasabit nga tennis tournament nga gintala na Hunyo 29. Tungtong Hulyo 12, 2020, magaman sa pamawag sa coronavirus disease o kon COVID-19. Una diri na paisolman ang paghiwat sa French Open halin sa original nga schedule Mayo 18 kag ginsaylo ini sa September 20 tubtob Oktubre 4, 2020. Ginpospone man ang paghiwat sang ATP kag WTA tournament subong man ang British kag US Open Tennis Tournament.
Lag sa entertainment news, pinagi sa iya Instagram account. I-share sa actress nga si Isa Calzado ang iya sinikahimtangan sa ospital. Awan sa iya ginabatyag ng pneumonia. Kapya sa iya sinisitwasyon, ginpahay sa actress nga tuman sini ang iya pagpasalamat. Nagpagdayaw sa mga health workers kag iban pwede mga frontliners bangod sila ang may kaiso sa piya sa pamawd sa coronavirus disease kon COVID-19. Kasi sini naginyo si Isa sa publiko pagpangamuyo para sa mga tao nga nagamasakit at bina para sa nagpositibo sa COVID-19. Sa tiyak sini nga bahin, para naman sa ospital ang batikan sini nga aktor nga si Christopher De Leon nga nagpositibo man sa COVID-19. Aga po sa inyo nabatin ang kabugusan ng detalye sa Biyernes edisyon sa Super Balita número 1. Sa 27 sa bulan sa Marso, 2020. Maaari ka po ng mga balita lokal, national, balita international. Balita sa negosyo, sports, kag entertainment ang inyo nabatian. Kami, ang inyo ginapamatian, 1323 kHz, liliswan sa inyong mga radyo. Ay mo na kami masundan pa sa mga Facebook page sa Super Radio Iloilo. Ukon, email pagi sa superradioiloilo@gmail.com. May mo naman kami ma-text pagi sa mga text line sa 0999-965-9424. Kami ang inyong mga tagbalita sa mga aga. Super Eddie Cruz, kag Super Ivan Palma Aguana. Ini ang balita, ini ang Super Radio. Oras, alas 6:43 sa aga. Super Radio! Ariel Paklibar po, electronic contractor. Tanan nga pwede ko obrahon sa isa ka electronic wa ay ko ginaatrasan. Ako man ang gatipan sa akon nga negosyo, muna nga ginasiguro ko gid ang kondisyon sa akon nga lawas sa tama nga pahuway, kaon kag ehersisyo. Hindi ako maapektuhan sa kapresyo. Tugangan pasang MX3.